simulan natin dito sa anunsyo ng Office of the Vice President. Sabi niya, sorry for the inconvenience dahil wala na raw silang pondo na para mamigay ng burial and medical assistance. Ilagay muna natin sa konteksto, Attorney Mike, no? Kasama ba talaga sa trabaho ng isang vice presidente yung pamimigay ng ganitong klaseng tulong? Well, kung pagbabatayan natin yung saligang batas, malinaw na hindi niya trabaho yun. No? Hindi trabaho ng isang vice president ang magbigay ng medical assistance or ng burial assistance. No? Kasi sa saligang batas natin, Christian, ang pinakatungkulin ng vice president is to be ready to become president. No? Siya yung second in line dun sa line of succession. So, ang sinasabi nga natin, the vice president is a president in waiting, not a president in training. No? So, dapat, kung tatawagin na yung pangalan niya na magiging pangulo na siya dahil may nangyari sa pangulo, dapat handa siya, ready siya. Kumbaga, qualified na siya, ready na siya to assume at any given moment. So, yung pagbibigay ng medical assistance, burial assistance, hindi na trabaho ng isang vice president. In fact, hindi na dapat natin ini-expect yan sa isang vice president dahil ang convention, ang tradition, trabaho ng mga local officials yan, di ba? Ang gumaganap niyan, mga local officials. So, hindi natin dapat hinahanap yan o ini-expect yan sa isang vice-presidente. Okay. Pero Attorney Mike, in reality, maraming lumalapit pa rin sa Vice President para sa ganitong klaseng tulong. And siguro dagdag ko na rin, isa sa mga misimpressions ng marami sa ating mga kababayan ay basta nakakita sila ng isang public official, ang issue sa kanila, madali bang lapitan yan? Parang they don't really care kung anong function yan. Legislation ba? Or execution. Kumbaga sa kanila, parang mayor ang tingin nila sa lahat. So, kung ganyan ang konteksto, pwede mo pa talagang gawin na ang Office of the Vice President, hindi niya mandato yan, talagang hindi mo siya bigyan ng pondo para dyan. Oh yes, definitely. No? Kasi ang budget, isang paraan yan para mag-disburse ng public funds. No? Siyempre, alam natin, ang kaban ng bayan, ginagastos lang yan para sa serbisyo publiko. Yung serbisyo publiko o yung katungkulan na magbigay ng serbisyo publiko, ang nagsasaad dyan ay batas or yung saligang batas. So in other words, kung hindi trabaho ng isang opisina yan o hindi katungkulan ng isang opisina yan, then hindi karapat-dapat bigyan ng pondo yan. No? So dyan na rin papasok yung magtatayo ng satellite offices. Hindi yan kasama sa tungkulin ng Office of the Vice President, kaya hindi dapat bigyan ng pondo yan para magtayo ng mga satellite offices or even yung magkaroon ng confidential funds or intelligence funds. Hindi yan trabaho o hindi yan pasok sa trabaho o sa katungkulan ng Vice President. So hindi dapat bigyan ng pondo yan kasi hindi yan walang authority ng isang batas o ng saligang batas para bigyan ng pondo ang isang opisina na hindi naman niya talaga trabaho yon. Pero bakit binigyan in the first place? Pag-usapan natin yung political context niyan. Kasi before the breakup of the unit team, meron siyang ganyang pondo, di ba? Actually, laki-laki ng kanyang confidential fund, for instance. Meron din siyang burial and medical assistance funds. So bakit siya nagkaroon? Yan ang problema, Christian, kasi ang mga mambabatas natin, specifically, and also yung mga politicians natin, generally, ay mga dynastic politicians. No? Ibig sabihin, sariling interest lang ang iniisip nila. So, wala silang pakialam kung ano yung dapat, ano yung rule by constitutional design. Di na nila pinapansin yun kasi sila naman yung nasa poder. No? So, basically, ginigame nila yung system, di ba, na kahit hindi naman karapat-dapat bigyan ng pondo ang isang opisina like the Office of the Vice President,
bibigyan nila dahil kaalyado nila. So meron na silang parang usapan na, o sige, itong pondo bigay natin kay Vice President, wala nang magrereklamo, wala nang aalma, bibigyan ka na rin namin, no? Bibigyan na rin kita. So ang nangyayari ngayon, Christian, is yung mga public officials natin, lawmakers natin, and yung presidente natin, hindi na nila pinapansin kung ano yung dapat sa saligang batas. They're just kumbaga making do with what they want, no? Kung ano yung makaka-serve sa kanilang sariling interest, which is really the characteristic of a dynastic politician. Oo. Pero technically, di ba pwede rin namang mamigay ng mga ganyang ayuda ang Office of the Vice President, pero pwede niyang i-source from other funds. Tama ba? Pwede siya mag-coordinate from NGOs, other funding agencies, without necessarily getting the funds from the public coffers. Ibig sabihin, sa pondo ng bayan. Tama ba? Oh yes, tama yun. So kung halimbawa, yung nakaupong Vice President gusto rin gawin yun, apart from being ready to assume the office of the President, di ba? Bukod doon, gusto pa niyang magbigay ng tulong sa kapwa niya, sa kapwa Pilipino natin. Then, by all means, go ahead, no? But you cannot get funds from the public coffers kasi hindi mo naman trabaho yun eh. So in other words, ang Vice President na gumagawa nun is going beyond, well beyond her or his duties, no? Pero hindi dapat yun sinusuportahan ng taxpayers kasi hindi naman yun pasok doon sa duties niya bilang isang Vice President ayon sa ating saligang batas. But that is not illegal. Kung yun ang tanong mo, di ba? That is not unlawful. Kung gagawin niya yun, and then trying to coordinate civil society to help out, maganda yun. Yun ang dapat. Okay. Pero technically, tama itong ginawa na hindi pinondohan itong burial and medical assistance office of the Vice President sa 2025 budget. Tama ba? This is the right thing to do? Yes, it is the legal, lawful thing to do. Okay. Pero technically, ito iniisip ko, no? Kasi nga, pag binasa natin sa Ligang Batas, napaka-limited ng functions ng Vice President, diba? Hintay mo mamatay yung presidente, maging incapacitated para pumalik ka, di ba? Kung yun lang nakalagay sa Constitution, tapos hindi naman obligado yung presidente na italaga ka sa gabinete, technically, tama ba? Tutunganga ka lang? Well, pwedeng ganun lang gawin mo kung gusto mo, no? But as I said, you are a president in waiting. In other words, kailangan ready ka, no? Na at any given moment, pwede ka maging presidente. So dapat nagpapakitang gilas ka rin in terms of policy making or nagko-contribute ka rin dapat pagdating sa policy making. Specifically, dun sa mga areas na apektado yung buong bansa like economy, national defense or national security, foreign affairs. Dapat nagpapakita ka rin na kaya mo sumabay dun sa mga policy areas na yon. No? So yun yung dapat hinahanap natin bilang mga mamamayan sa isang vice president. Dapat na humihingi tayo sa kanyang insight or opinion tungkol doon sa mga issues na nandoon sa policy areas na yun, like national security, foreign affairs, international relations, di ba? Yan yung mga trabaho ng presidente, di ba? So dapat yung vice president meron din siyang napapakita sa bayan, sa mga mamamayan na meron din siyang talento doon, meron din kaya rin niya magpakitang gilas doon. So, yun dapat ang hinahanap natin sa isang vice president. Hindi yung tulong sa libing o tulong sa medikal kasi meron namang mga ibang ahensyang gumagawa noon.